Nag-declare po ang Government of Trinidad and Tobago noong July 19 ng Mm. state of emergency sa bagong government. Kasi kakaupo lang po ngayon ng bagong Prime Minister dito sa Trinidad and Tobago. So ito yung kauna-una nilang pag-declare ng bagong government ng Trinidad and Tobago. Um, base sa rekomendasyon ng COP o yung head of police nila dito sa president ng Trinidad and Tobago, dahil nga sa mga gang activities at sa mga intelligence report nila at nakalap nilang mga impormasyon sa loob ng kulungan mismo at sa labas na rin ng kulungan sa mga gangs activities, base sa recommendation nila sa president, kasi ang president po dito ang head ng military, although ang head of government is ang Prime Minister. So officially nag-declare po sila no July 19 ng state of emergency, and then after 15 days pagdidebatehan po nila yan sa parliamentary, at kung ma-approve nila, magkakaroon ulit ng extension for another 3 months, and then after 3 months again another extension po ng 3 months again dito sa Trinidad and Tobago. Okay. Sir Alan, eto ba yung unang pagkakataon ano po na nakapag-declare or nangyari po eto po nga sitwasyon dyan po sa inyo po nga lokasyon? And siguro balita po natin ano mga dangerous criminals. Eto po nga namamalagi po dyan or siguro namataan eto po mga otoridad po natin. To be specific, may mga nasakop na din po ba sila dyan na mga areas or meron na ba silang mga specific na naisagawa dyan po sa Trinidad and Tobago, sir? That's why nag-declare na no ng state of emergency. Last government po, nag-declare na sila dati ng state of emergency. Etong government na to is nagbabalik lang after 10 years. So, kasi dalawang partido lang naman eh. So, nung after 10 years, nag-declare sila na itong government na to, itong prime minister na to, ng state of emergency nung pagkaupo niya rin bilang prime minister. Ngayon, nanalo siya ulit after 10 years, bumalik siya ulit as a prime minister. Mga ilang buwan lang is nag-declare siya ng state of emergency, gawa nga ng mga intelligence report na nakakalap nila sa loob ng mismo ng kulungan dito at pati na rin sa labas, yung related sa mga gang activities na gusto nilang i-destabilize yung government. At ayon na rin sa mga report nila o sa mga balita, may nakalap silang intel na gusto nilang assassination sa mga matataas na opisyal. Kaya yun po yung nag-trigger para mag-declare ng state of emergency. Sir Alan, may mga incident report na po ba na mga nangyayari patungkol sa mga kung may mga karahasan na ginawa na itong ilang mga criminals or yung mga gangster na tinatawag natin dyan sa Trinidad and Tobago at ano pa po yung mga area na talagang pinaka-affected sa mga ito, Sir Alan? May mga hotspot po na tinatawag dito, yung mga talagang delikadong lugar na talaga nandun mismo yung mga gang activities na karaniwang ginagawa, mga patayan, gang related tungkol sa drugs o kung sa ano, doon po mismo sa kumbaga para hindi na lumala at maging at lumaganap pa sa mga iba't ibang lugar, kaya nag-declare na sila ng state of emergency. Pero almost ganito po kasi yung sitwasyon dito pag medyo alam na nilang lumalala at nagkakaroon ng mga intel report na mas ano pa, kasi yung mga gangs dito is yung mga armas nila is high powered pa kaysa sa mga pulis, kaya yung mga kapulisan medyo na ano din sila sa mga gangs, with the help of the military naman dito, yung mga army, yun po para palakasin
yung pagpapatrolya at palakasin yung pag-aano nila, patrol. Ayan, Sir Alan, so nangangahulugan pa na ito po ay threat or considered as alarming na no dyan po sa inyo po nga lokasyon dahil nakapag-declare na po kayo ng state of emergency. Dahil sa mga ganyan po nga panuntunan, for sure, may impact din po no sa komunidad or sa taong bayan. So, ano naman po ngayon, eto po mga ibinababa, ano po ng mga polisiya ng gobyerno po ninyo dyan, lalong-lalo na syempre sa mga kababayan po natin na may mas paghihigpit ba? Ano po sa paglabas, sa pagpunta sa kung saan-saan po nga lugar? Ano po yung mga panuntunan ngayon dyan, Sir Alan? Wala naman po masyadong restriction kagaya nung unang nag-declare itong government na to 10 years ago na kung nung nag-declare sila ng state of emergency is may curfew at may mga restriction. So ngayon po wala namang masyadong restriction. Sa ngayon lang ipinag-iingat sila sa wag masyadong pumunta sa mga matataong lugar, pag pumunta sa mga hotspot area, sa mga delikadong lugar at maging mapagmatsyag. At nagbabala na rin po ang aming embassy dyan sa Washington DC. Katunayan nga po, kinontak nila ako kung ano po sitwasyon namin dito yung mga kababayan nating OFW. So ngayon po, it's normal pa naman po. Katunayan nga, nagsimula ngayon yung aming volleyball tournament sa Mandela Park. Sa awa ng Diyos, kasi simula ay maayos naman pong natapos. Yes, Sir Alan, ano naman po yung tulong pa ng ilan pang yung mga kinaukulan patungkol sa ating mga area, lalo na may nabanggit kayo mga hotspot. Ano yung mga ginagawa ng kinaukulan diyang yung government ng Trinidad and Tobago, sir? Bali po yung mga law enforcement dito, yung mga police, nag-convoy sila ng army para pagpapatrolya at ipaigtingin yung mga checkpoint para yung mga nagbabalak na gumawa ng hindi maganda naaagapan nun nila. Pero sa araw-araw ganun pa rin, may mga patayan, may mga insidente, hindi naman nawawala. Kumbaga siguro parang nababawasan lang yung mga dating pangyayari. Dito nga nagtataka kami, state of emergency, may mga nagbabarilan, may nahuhulihan ng mga baril, yung mga ganun po. Yes, sir. Sir, anong nakikita natin? Bakit kaya nagkaroon ng ganito? Kasi 10 years ago, nag-declare muli sila, o nag-declare nga una, tapos ngayon nag-declare muli ng state of emergency. Ano yung nakikita nating dahilan, sir? Bakit kasi nagkakaroon ng ganitong problema dyan sa Trinidad and Tobago, Sir Alan? 10 years ago po, itong government na to, kasi kapapanalo lang nila 10 years ago, itong same government, UNC government, ito nag-declare ng state of emergency dahil din sa mga gangs. Ganun po karamihan ang problema namin dito sa Trinidad and Tobago, related more on gangs related, na medyo nakokontrol nila o ano nila yung mga military, mga politician. Alam niyo pagdating sa mga gangs may mga kanya-kanyang connection. Kaya pag upo ngayon ng government na to is nakakuha sila ng mga intel kaya nag-declare agad sila ng state of emergency para mapigilan kung ano man yung binabalak nila kasi ayon nga sa intel gusto nilang i-establish yung government at may mga report pa na gusto nilang i-assassination yung mga matataas na opisyal. Yes, sir. Sir, wala bang nakikitang nasa likod nito, mga politician or may mataas na tao na nasa leader ng mga gangs? Wala naman base sa balita o kaya kumbaga more on gangs lang. Hindi naman siguro nila sasabihin kung sino yung mga protector o yung mas matataas o maano pa na tao. Kumbaga
Kahit naman dyan sa Pilipinas, siyempre, yung nasa laylayan lang naman ang Mm. nahuhuli. Hindi Mm. naman bira naman mahuli kung ano talaga yung pinaka-pinuno o pinaka-utak nun, o kaya financial, di ba? Yung mga Mm. nasa laylayan lang. Pares lang naman dito. Mm. So parang iba-iba sir na mga grupo, yung mga gangs na talagang nagsasagawa ng ganito. Oo, kasi kagaya nung nakaraang ano daw ang gangs na mga to is more organized saka talaga sila. Mm. Biruin mo yung mga nasa kulungan na. Oo. Kaya ang ginawa nila yung mga high profile prisoners inilipat nila sa army barracks. Mm. Okay. Ayan. Siguro Sir Alan, pag-usapan din po natin, ano po dahil ito pong bagong OWA director din po natin dyan na alam din naman po natin, isa po ito pong mga individual na ito ang talagang nakakatulong din, ano po especially sa inyo bilang mga overseas Filipino workers po natin. So ano naman po ngayon, ito pong magandang balita patungkol sa usaping ito. And on your part, ano din ang inaasahan po natin bilang mga OFW sa panibagong administrasyon ng OWA, Sir Alan? Bilang isang OFW advocate, ay binabati ko po yung bago nating administrator na si Attorney PY Kaunan. Napaka-galing, napaka-bisa, at napaka-bilis po ng aksyon ngayon pag may nilalapit kaming mga OFW na nangangailangan ng tulong. Katunayan nga po, may kumontak ko sa akin na OFW, hindi yun dito sa Caribbean, nasa Saudi. Nag-run away yung nasabing OFW sa agency kasi from sa employer kasi hindi maganda yung trato, kinuha ng agency sa employer. So nasa agency na ngayon. So hindi ko alam kung ano naging problema sa agency o gusto na umuwi. So, tumakas sila sa agency at napadpad sa airport na hindi nila alam ang gagawin nila. So, inireport ko ito sa OWA at nalaman ng ating OWA administrator, si Attorney PY, at inireport sa OWA Riyadh. Wala pang 3 oras na rescue nila agad yung OFW na nandun na napadpad sa international airport sa Riyadh. And then after nakuha na ng OWA Riyadh yung OFW, 10 araw lang napauwi na sa Pilipinas. Pero napakabilis ng action nila kasi yung yung OFW gusto nang umuwi kasi hindi maganda yung kapalaran niya diyan sa Saudi. So, ang bilis ng action. 10 araw lang napauwi na sa Pilipinas at inasikaso na ng OWA. Ganun po ngayon kabilis at kagaling ang ating OWA administrator. At marami yung ngayong programa ang OWA na sana suportahan natin mga OFW. Yes sir, maraming lumalapit din po ba sa inyo ng mga overseas Filipino workers na inihahatid nyo din sa mga nagbibigay ng tulong para sa kanila sir? Opo, lalong-lalo na po dito sa Caribbean Island. Meron po tayong panibagong inilapit ko naman dyan sa OWA Washington DC, yung isa nating kababayang OFW dito. May cancer, prostate cancer, stage 3 stage 3. So bilang OWA, active member naman siya, mayroon naman siyang makukuha o benefits kung sakali katulad niyan na nagkasakit sa job site at inilapit ko diyan sa Washington DC, yung OWA Washington DC, at inaction na naman nila agad at inirefer doon sa Pilipinas. Saka kung ano man yung makukuha at ano man yung karapat-rapat ng mga OFW, lalo na ganyan may mga sakit, lalo na cancer, natutulungan ho ng OWA.
Yes. Sir Alan, kung pagbabasehan po natin, rate lamang po natin yung mga positive and negative na nangyari or naranasan po natin through OWA, ano po yung mas malaki yung porsyento? Yung mga panahon na talagang maagap yung pagtulong po nila sa inyo, or there are some instances din po no, na talagang nagkaroon din po kayo ng problema dahil sa hindi po madalian or maagap po na pagtugon sa inyo po mga problema, sir? Dati po kasi encounter na ako ng ganyan ng mga nakarang administration. Natutulungan naman ho nila. Kaso nga lang may may 40 to 45 days katulad nung yung mga nariripat dito sa Caribbean. May mga procedure po kasi bago ma-approvean kasi bibilan ng ticket, 'di ba? Kailangan ng maglabas ng pera pambili ng ticket, yung mga requirements, yung mga ganun po. Pero natutulungan naman po nila, pero hindi po kasing bilis. Sabi ko nga, first time kong maka-encounter na kasing bilis na natulungan at napauwi agad dyan sa Pilipinas in 10 days. Kasi kahit naman dati, maghihintay ka pa ng isang buwan. Hihintayin ma-release yung budget, ganyan yung ticket, tapos pag andyan na yung ticket, may kung ano-ano pa. Pero dito po, sabi ko nga, sa 10 araw, napauwi agad sa Pilipinas. Napakabilis po ng Yun po sana ang tularan ng mga, hindi lang sa OWA, lahat ng government official nung talagang nangangailangan na yung sinasabi nilang pinapatagal pa. Pwede naman pala na mapabilis. So talagang humanga kayo, sir, sa bilis na aksyon ng bagong OWA administrator, Sir Alan. Opo, kasi ako, matagal na po akong OFW advocate. 15 years na po ako. Marami na rin po ako inalalapit sa mga nagdaang administrator. Natutulungan po nila, pero hindi, may isasabi nila sa akin, andun pa may kailangan pa ng pirma, kailangan pa ng ang kailangan talaga ng ganyan is 40 to 45 days o 30 to 40 days bago ma-approvean at bago makauwi. Nagulat po ako na nagtaga, 10 days lang, may ticket na. Pwede naman ho pala ng ganon. Yes. Sana lang hindi lang palabas ito, no, Sir Alan, kasi alam din naman natin marami talagang pangangailangan. Ito po mga overseas Filipino workers po natin, Sir Alan. Ako po ay saksi sa katotohanan at ako po mismo ang naglakad. Kahit ako mismo, hindi ako makapaniwala na yung timeline. Pati yung pag-rescue, di ba? 2 hours lang na rescue na agad. Tapos from 2 hours, nakuha ng OWA Riyadh, and then after 10 days, nasa Pilipinas na. Yes, sir. Ganun po, kabilis. Ewan ko po yung experience ng ibang mga OFW advocate. Kumbaga, sineshare ko lang po yung experience ko kay bagong OWA administrator kaunan at sa mga ibang nagdaang mga administrator na napapauwi. Pero may yung timeline. Natutulungan po nila, pero yung timeline na sinasabi ko daw dito. Lalo na kapag urgent talaga, sir, yung pangangailangan. Opo. At saka, eto pa, suggestion ko lang, lalo na yung mga may sakit na cancer. Yes. Kasi ito, more on experience ko na to Nagre-request sila ng repatriation. Sasabihin na kailangan talagang may timeline may ganyan. Ibigay may requirements, tapos pag-release ng budget, hanggang hindi na nahihintay, hanggang dito na namamatay yung mga OFW na may cancer. Paglabas ng ticket o pag na-approve, patay na. Di, mas malaki pa magagastos pag ipinadala yung bangkay ng OFW kaysa sa pamasahe. Kasi dito, marami nang namatay na pinadala yung body nila, nasa more than 10,000 US yung pagpapadala ng bangkay, yung bangkay mismo. Kung ticket lang napapauwin pag buhay pa, sabihin mo na, sa 2,000 US dito sa amin. Kaya,
Kaya po yung gano'n, lalo na sa mga na-diagnose na may cancer at kung hangga't maaari may permit pa ng doktor na travel to PIT, Mm-mm. sana pabilisin yung 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 pag-approve ng ticket para makauwi na. Kasi dito talaga na-experience ko po kung desidido nang umuwi yung OFW na may sakit, namamatay na lang sa kahihintay ng ticket. Mm-mm. Sana i-consider ng ating namamahala sa mga OFW pag may mga stage 4, stage 3 cancer, madaliin na lang ho yung pag-approve ng ticket para kahit papaano makauwi at bago mamatay makita muna nila yung kanilang mahal sa buhay. Mm-mm. Yung last na namatay ho dito, talagang umiyak sa akin. Sabi niya, gusto ko nang umuwi. Gusto kong mamatay sa Pilipinas. Gusto kong makita yung aking kamag-anak o anak. Wala ho. Dito na ho namatay. Mm-mm. So mahirap Late talaga. na nung approve yung... Oo, mahirap po. Pero Mm-mm. Okay. Okay. Anyway, siguro Sir Alan, sanay magtuloy-tuloy din po 'yan. Umaasa din po kami na sa lalong madaling panahon yung maagap na pagtugon ng atin po mga otoridad sa pangangailangan po ninyo as Opo. overseas Filipino workers. Anything more? Siguro Sir Alan, na nais po ninyong iparating o di naman po kaya mensahe sa mga kabombo po natin in line sa mga napag-usapan po natin. Go ahead po, Sir Alan. Dito po sa Caribbean Island, lalong-lalo na po dito sa Trinidad and Tobago na under state of calamity, state of emergency kami, kailangan po mapagmasid at mag-ingat at huwag masyadong nagpupunta sa mga matataong lugar at sa mga aspat area para hindi po madamay kung magkaroon man ng gang war activities dito. At sa mga katulad kong OFW, sana suportahan ho natin yung bagong OWA administrator para po sa ikakaganda rin ho natin mga OFW ang kanilang ginagawa. Ngayon po, imbis na i-criticize natin o ihalintulad sa mga nagdaang administrator, bakit hindi na lang ho natin suportahan at tulungan. Ngayon naman po, kung mayroon tayong suggestion o kaya idea, pwede namang pag-usapan sa magandang pag-uusap. Yun lang po at maraming salamat. Maraming